So, nakita natin dito na yung fasting na napakahalaga sa isang tao. Pakinggan po natin, ang fasting napakahalaga sa taong nananampalataya. Lalo na pag kayo ay puro problema at kayo ay nakakaharap ng kakaibang mga sitwasyon. So, mapapansin po natin na diyan po sa pagpapasting, maraming ipapaunawa sa iyo ang Panginoon. Kaso sa mga nagpapasting, nagpasting naman, kaso para walang nagbago sa buhay. Dapat kasi diyan, pag nagpapasting ka, nawawala na sa iyo yung mga dati mong ginagawa. Kung pasaway ka nung una, hindi ka naging pasaway. Kung mayabang tayo, humble na tayo. Pero minsan, hindi nawawala. Kung taklesa tayo, sorry dapat wala na yon. Kung hindi tayo nakikinig, dapat nakikinig na sa salita ng Panginoon. So, obserbahan nyo. Tuwing nagpa-fasting kayo, tingnan nyo yung sarili nyo. Kasi ito po, ang fasting ay pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon. Ibig sabihin, nakikipag-usap ka sa Kanya. Hindi ka ba sinasabihan ng Panginoon? Hindi ka ba binibigyan ng pangunawa na, oy, wag mo nang gawin ito. Oy, wag mo nang gawin yan. Dapat ganito ang sumusunod sa akin. Kung mapapansin nyo lahat na sinasabi ng Scripture patungkol sa kay Jesus Christ, dapat yun ang nagiging resulta sa atin. Kasi papasok yung we have the mind of Christ. So pag mayroon ka ng kaisipan na tulad ni Kristo, do hindi tayo sa Kristo, maunawaan mo yung mga bagay-bagay na hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Panginoon. So ngayon, sana ganun ang nakikita natin during fasting. Pag walang nagbabago sa atin, ibig sabihin, delikado yung fasting natin. Di ba sinabihan din ni Jesus Christ yung mga Parisiyo ng ganyan? Ngayon, ang kasunod ng fasting, ano ang tema natin? Kasi February na Ano ba ang nabasa nyo patungkol kay Jesus Christ nung siya ay nagkaroon ng fasting? Matthew chapter 4, o kaya Lucas, parehas ata chapter 4 yan. After the fasting for 40 days and 40 nights, kaya ba natin yon? Si Jesus Christ kasi, ang fasting niya, 40 days, 40 nights. Si Moses, halos ganun din. Nung pagpunta niya sa Panginoon, nakalimutan na niya 40 days and 40 nights na yon. May nanggugulo yung 40 days, 40 nights yan sa harapan ng Diyos, di na niya namalayan yon. Kaya ganun po, pag naghumarap tayo sa Panginoon, hindi mo na mamamalayan ng oras. Pero tayo, pag nagpa-fasting, alam natin, maya-maya kakain na ako Pero, kung nasa harapan ka ng Panginoon, dahil busy ka sa pakikipag-usap sa Kanya, dapat hindi mo napapansin yun. Pero, sa bagay, sa umpisa ganyan talaga, di ba? Pero kalaunan, pag naramdaman mo ang presensya ng Panginoon, mas mahalaga pa yan sa masasarap na pagkain. Di ba? Kaya nga dito pinapatay natin ang physical natin katauhan. Dahil yung physical na katauhan ay yan ang pasaway sa ating buhay. So tinutulungan tayo na maging malakas ang ating espiritu at mahina ang ating physical na katawan para sumunod ito, physical na katawan, sa kagustuhan ng espiritu. At yung pag malakas ang espiritu mo, ibig sabihin malakas ang connection niyan sa ating Panginoon na siya ay espiritu. Kaya sabi ng salita, sambahin siya sa espiritu at katotohanan. So ngayon, after nung prayer and fasting ni Jesus Christ, papasok naman, ang kasunod doon ay dinala siya sa ilang at siya ay tinukso ni Satanas. Kaya ngayon, ang pag-uusapan natin ay patungkol kay Satanas. Dahil si Satanas, yan ay
Tingnan nyo nga sa katabi nyo kung andyan dyan siya, baka pag na may nanggugulo sa'yo dyan sa tabi, mukhang na-impluensya niya. Kaya, maging matalas po tayo. So, buksan natin, isa lang ang verse na gagamitin ko. Buksan natin ang John chapter 8, verse 44. Ayan o. Kita nyo sa screen? Ang diablo ang inyong ama. Ito hindi ko sinasabihan kayo na diablo ang ama nyo Ito nung sinabihan ni Jesus Christ yung mga pariseo. Para magkasundo tayo, baka mamaya pagbinta. At mo sinasabihan na kami pastor ng aming ama ay ang diablo. Hindi po. Sinabi ito ni Jesus Christ sa mga Pharisees. Ang diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman. Take note. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan. Sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. So, tayo pong lahat ay manalangin. Lord, kami po'y naririto upang ikaw ay purihin, sambahin, dakilain, at itaas ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, kung paano namin malaman, ma-discern ang mga taktika ng kaaway sa aming buhay. Tulungan mo kami na ma-overcome namin ito at walang ibang maggabay sa amin kung hindi ikaw lamang. Huwag mo kaming hayaan na malinlang ng kaaway. Kundi Lord, samahan mo kami, hawakan mo ang aming mga buhay. Silyuhan mo kami ng iyong banal na dugo. By the power of the blood of Jesus, the risen Lord, at yung kapangyarihan ng Espiritu mo na siyang nagbibigay ng pangunawa, karunungan, gabay upang kami ay dalhin sa ninanais mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Dahil ang ninanais mo sa amin, maging matagumpay kami. Ninanais mo sa amin, kami po ay paunlarin, maging masagana, mapayapa, at andudo ng kagalakan sa aming mga buhay. Kaya Lord, sa oras na ito, we reject the works of the evil one sa buhay namin. Pinapalayas po namin siya sa pangalan ng Panginoong Jesus, the risen Lord. And we thank you, Lord, sa umagang ito. Ikaw po ang hinahayaan namin na magpaunawa sa aming pag-aaralan ngayong umaga. We give you glory in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So nakita po natin na isang verse lang ito. Alam nyo ba, sino ba nagsumulat ng Book of John? Si John mismo. Sino ba ito? Diyan lang o dito o diyan o dito? Si John na kapatid ni James, na anak ni Zebedee. At anong profession niya? Mangingisda. So, doon po natin nakita na ito, sinulat ito ni John nung nawi-witness niya kay Jesus Christ kung paano si Jesus Christ mag-minister sa mga tao. Disciple siya eh. Kaya alam niya, nung sinulat niya ito, pinatunayan niya dito sa sulat niya na si Jesus ang Kristo. The Son of God, sabi pa nga niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. So, yan din, pinatunayan ni John ito sa sulat niya. At pinakita kung gaano kamahal ng Panginoon ang mga tao. Kaya ando doon yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. So pinakita dito na siya yung anak ng Diyos. At ang nanampalataya sa Kanya at ang sumunod sa Kanya ng tapat at nananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
So ganon ang isinulat ni John para sa atin, para tayo maniwala na si Kristo lamang ang tunay na anak ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Binigyan tayo ng kalayaan nang sa ganon makita natin ang katotohanan at makasunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. So, yun po ang sinusulat ni John. Pagdating dito, nung naobserbahan niya na sinusuway si Jesus Christ ng mga Pariseo, na dito sila nagkaroon, kung mababasa nyo yung bago pa dyan, dumating sa 44, ay nire-reject siya ng mga Pharisees. Dahil, tapos dumating sa punto na sabi niya, ang ama namin ay si Abraham. Anak kami ng Diyos. Sabi naman ni Jesus Christ, kung ama niyo si Abraham at kung ama niyo ang God the Father, dapat sana hindi niyo ako nire-reject kasi ako galing ako sa ama. Pero sabi niya, sabi ng mga Pharisee, ayaw tanggapin si Jesus Christ. Kaya binanggit ngayon ni Jesus Christ ito. Ang diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. So makita po natin na dito po nalalaman, kaya kung tayo'y sumusunod sa estilo ng kaaway, sino ang ama natin? Kaya nga minsan pag ang napangasawa mo ay hindi sumusunod sa kay Jesus Christ, biyenan mo si Satan. Ganun ba yun? So makikita po natin, kailangan patuloy na kilalanan natin si Jesus Christ. Yun ang pinaka-importante doon. Manampalataya na tayo sa Kanya na Siya ang Panginoong Jesus, anak ng Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Pag hindi natin kinilala yan, delikado. Iba yung tatay natin. So ang aking gustong palabasin ngayon ay exposing the lies and schemes of the evil one. Ito po yung pinaka-tema natin sa buwan ng February. Actually, ang iba ay pag-ibig. Kasi love month daw ngayon. Pero hindi ka rin matututong umibig pag ang gumugulo sa iyo ay kaganito. Ngayon, what does it mean? The devil as the father of lies. Kaya kung sa English yung binasa natin kanina sa 44, you are of your father, the devil. And you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning, and that does not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he tells a lie, he speaks from his own nature, because he is a liar and the father of lies. So makikita natin dito na ano ba? Sino ba ang tatay ng kasinungalingan? So, walang iba kung hindi si devil. Father of lies. Kaya yung na-designate sa kanya yan. Devil. Sino ba si devil? So, ito po ay inattribute sa pangalan kay Satan at kay Lucifer. Isa lang yan. Pero maganda rin pag tinatawag ng iba, Lucy, Saint Lucy, Santa Lucia pala yun. So, what does it mean? The devil as the father of lies. Ang point 1 ko, he does not stand in the truth. Hindi siya pumapanig sa katotohanan. Akala mo parang totoo, pero hindi pa rin. So makikita po natin na hindi siya pumapanig sa katotohanan. Yan po ang trabaho ni Satan sa buhay natin. Kaya minsan inuudyok tayo na mag-reason tayo o magdahilan na imbis na magsasabi tayo ng totoo, hinahatak tayo, nagsisinungaling tayo. Kaya yung mga time na yan na nahahatak tayo at nakakapagsinungaling tayo, si Satan ang tatay natin ng mga oras na yun. Kasi siya ang tatay ng kasinungalingan. Hindi ito tumutukoy sa person, kundi sa taong nagagamit ni Satan. Wala, hindi natin kaaway ang physical appearance ng bawat isa. Hindi natin kaaway ang personalidad ng bawat isa.
Ang kaaway natin, yung nag-i-impluensya sa kanya. Nag-uudyok. Kasi siya ay espiritu din. He is a person. Tinutukoy doon. Humarap kay Jesus Christ eh. Nag-uusap sila. So ito, sumasanib yan kahit kanino. Kung sino yung nag-i-enjoy magsinungaling, doon lagi siya. Kaya yan ang barkada niya ngayon. Magaling makipagbarkada to. Kaya, ang aking advice dito, lagi natin tutukan ang sarili natin. Nai-impluensyahan ba tayo ng kaaway? Kaya nga, he does not stand in the truth. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman. Na ano yan, napula-puti yan eh. Pero pagdating sa katotohanan, iiwanan ka na. Pag ikay naging totoo, lalayo ka agad yan. Example lang natin sa mga sitwasyon ng pangyayari. Sa tayo naman mga lalaki, dumanas ng inom-inuman. Yung BS ba? Battle study. May BS din yan eh. Battle study. Habang tayo ay nakikipag-BS sa mga kapwa natin mahilig din sa BS. Magkakaibigan kayo dyan. Andiyan yung pagalingan, andiyan yung abangan, bulahan, lahat na klase. Pero pag nagkaroon ng away, pag ikaw ang tinamaan, wala kang mahagilap sa kanila. Diba? Ikaw ang kawawa. Iiwanan ka na. Ganon po ang trabaho ni Satan. Uudyok-udyukan ka, itutulak ka. Pag ikaw ay nalagay sa kapahamakan, iiwanan ka na. Bitag na kita. Yari ka na dyan. Hahanap na naman ngayon yan. Pero si Jesus Christ, iba. Si Jesus Christ, pag sinamahan mo, tuturuan ka ng maayos. Hindi ka niya iiwanan. Si Satan, ibang klase yan. Sabi nga ni Satan, yung sumasamba sa kanya, pag nandun na sa impyerno, sabi ni Satan, bakit? Nangako ba ako sa inyo ng buhay na walang hanggan? Di naman eh. Anong inoperan mo kayo? Tanggap kayo ng tanggap. Pero yung buhay na walang hanggan, wala sa akin yun. Sabi niya. So ngayon dito, mapapansin po natin na the truth has no place in Him. Wala sa Kanya ang katotohanan. Kaya tinatawag siya na deceiver. Magaling siya magdaya. Pero kung ikaw ay hindi nag-iisip, akala mo tama. Ang dami diyang nabubudol eh. Di ba? May mga papanood pa tayo sa YouTube na napapa-withdraw pa sila ng pera. So sa mga oras na yon, ang tingin niya, tama yung mga sinasabi nung inimpluwensya ni Satan. Kasi yung gawa lahat na yan, lahat nga na gawa na makasalanan, mali, walang iba kundi ang author at ang tatay ay si Satan. Hanggang sa ang iba, umuwi pa ng bahay, nilalabas yung mga kayamanan. Pagkatapos nawala na sila. Nadaya. So, deceiver. Yan po. Pero may pangako ang salita ng Panginoon. Anong sinabi ng salita ng Panginoon sa naggumagawa ng ganyan? Sabi niya, ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan. Actually, kawawa yung tao eh. Kasi kung tutuusin, hindi naman niya gusto yan. Pero humahantong siya sa ganun. Kaya siya napaparusahan. Kaya dapat, yan ang titingnan po natin na huwag tayong madaya. Kasi ikaw ngayon ang hahantong sa kapahamakan na kung tutuusin, ayaw mo ng ganun. So dito, ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan at ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. So ibig sabihin, ang tinuturo ng Panginoon Hesus sa atin ay, kaya nga ang kinukumpare niya sa truth ay liwanag eh. Pag ang isang lugar ay maliwanag, kita mo dyan yung mga bagay-bagay na kakaiba. So kung ang kaliwanagan ng salita ng Diyos ay nasa puso, kaisipan natin, makikita mo yung mga mali mong ginagawa sa buhay mo. Kaya naiiwasan mo na yan. Dahil ayaw mong madaya. Ayaw mong mapahamak.
At ayaw ng Diyos na mapahamak ang bawat isa sa atin. Kaya nga, for God so loved the world. Mahal ng Diyos ang mga tao. Yung world na ginamit doon ay hindi yung physical na mundo, kundi ang bawat isa na sumasamba sa Kanya. Mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Ang problema dito, tayo ang ayaw magmahal sa Panginoon. Bakit kamo? Sabi ng Panginoon, kung mahal mo ako, tinutupad mo ang aking salita o aking mga utos. Pag binuksan mo itong Biblia mula sa Old Testament hanggang New Testament, marami pong pinapakita sa atin ang Panginoon na mga magagandang payo o pangaral sa atin para maituwid ang buhay natin at mailagay ang buhay natin sa magandang kalalagyan. Yun ang purpose ng Panginoon sa atin. Kaso ito si Satan, walang ginawa niya kung hindi mangumbinsi. Ang galing niyan mangumbinsi. So makita natin, buksan mo sa sunod mo sa 1 John. Ito sa 1 John. Sabi niya, sino nga bang sinungaling? Hindi ba't siya nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Kristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. So, 1 John din. Itong book sa 1 John. Pero doon dito sa buong context ng John, sinasabi na doon na for God so loved the world. At pinapakilala na si Jesus is the Son of God. Pero kaya dito, sabi niya, ang sino ba ang sinungaling? Yung hindi raw naniniwala na si Kristo ay si Jesus ay siya yung Kristo. Pag hindi naniwala doon, ibig sabihin, siya ay sinungaling. At pag idinugtong mo sa ibang mga passage, pag sinungaling, kasi ang pinagtalunan talaga dito ng Pharisee at saka ni Jesus Christ, yung tungkol sa authority niya, na mula sa Father. So, hindi sila naniniwala, yung Pharisee. Samantala, kung ititrace nyo yung Pharisees, mga relihiyoso rin po yun. Sila yung mga unang nakakakilala sa Diyos at saka naninindigan sila. Kaso ang problema sa kanila, yung kanilang paniniwala, na-deceive na sila, nadaya na sila ng kaaway. Kaya ngayon, dito na nagkaroon sila ng confrontation ni Jesus Christ. Kaya sinabihan siya na, hindi, ang tatay niyo ay ang diablo eh. Oh, si Jesus Christ ang nagsabi sa kanila niyan. So dito makikita natin na una-una, doon pa lang sa paniniwala, nagkaroon na ng problema. Kahit na dumating ang pagkakataon na kahit na alam na ng mga Pharisees na talagang si Kristo ay ang nagsugo ang Ama, hindi pa rin nila paniniwalaan. Ganon minsan ang tao. Kahit alam mo na ng tama ang sinasabi mo dahil ang pinapairal mo, pride. Di ba? Yung paninindigan kuno, yan, ha? Na hindi natin binubuksan ang ating kaisipan. Kaunawa, sabi nga, hindi, kahit nung sa mga magulang ko, ganito na kami, hindi ko pwede itong iwanan. Kaya dala-dala natin yan hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya, minsan, ito rin, kaparehas ng paniniwala ng Parisiyo, na hindi nila inuunawa yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Ang gusto nila, yung literal, yung na umpisahan nila, pinaniwalaan nila, kahit na dumarating na yung katotohanan, ayaw pa rin nila paniniwalaan. Ilang tao ang na-encounter natin na ganito, na nahihirapan na kayong kakapaliwanag. Hanggang sa umabot na sa, ang iba pa nga niya, nagsusuntukan eh. Dahil, hindi, basta ganito, hindi ako, basta si Kristo ay tao, tapos, wala nang hanggang sa umabot na ng diskusyon, ay dapat ang nyo dyan, ako marami na ako nakaharap ng mga ganyan eh. Pero sabi ko, yan ang paniwala mo, hindi na kita pipilitin. Ang mahalaga, pinarating ko sa iyo ang katotohanan. Kung ayaw mo, stop na ako doon. Pag-pray muna kita, baka pagbalik ulit magbago ka. Pero kung hindi pa rin, ay ikaw na may problema niyan, hindi na ako. So makita po natin na
una nating binigyan ng puntos, he does not stand in the truth. Ididisip niya yung tao at ilalagay niya sa kapahamakan, pero hindi ka sasamahan pagdating na ikaw ay magsabi na ng totoo, lalayuan ka na. Buti nga ang abogado, sumasama kahit hindi totoo eh. Kaya nga sabi nga ng tingnan natin kung may makukuha ka na abogado na kampi sa'yo. Kasama namin yan. Sabi nung mga taga Kaya, sa bagay ko, in fairness naman, ang mga abogado kasi, kahit alam nila na mali yun, kasi rules yan eh, kailangan nila ng abogado. Depensa pa rin yun. Pero, kaya minsan naisip natin, pambihira alam mo na mali. Tapos ang ginagawa, papayag ka pa. Kung papayag ka pa, alam mo, ikaw na abogado, alam mo mga mali na yun. At kita na, may video na, lahat-lahat na. Pero kailangan kasi, bago ma-final decision niyan, kailangan talaga may abogado. Kaya wag natin sisihin naman ang mga mag-aaral pa rin tayo ng gusto ko mag-aaral ng lawyer. Stand with the truth. So makikita po natin na he does not stand in the truth. He will convince you that sins are not that bad. So kukumbinsihin kayo na ang kasalanan ay hindi naman masama. Kaya inuudyok-udyok yan sa isip mo. Okay lang yan. Kaya nga ang tawag niyan, white lies. Ayan. May mga white lies ka pa. Ano kaya? May nakita nyo na ba talagang kulay ng kasinungalingan? Kasi naimbento yung white lies daw. Walang white lies. Pag may halong kasinungalingan yan, sinungaling pa rin ang labas niya kahit konti. Sa atin, kahit na konti lang ang nagawa nating kasalanan, nagkasala ka pa rin. Hindi po pwede. Kaya kukumbinsahin ka niya na ang magkasala ay hindi naman gaanong masama. Okay lang yan. Paminsan-minsan naman iba rin yung walang eksperyensya sa buhay. Kaya may isang tao nung tinanong doktor, nung binigyan na ng taning ang buhay niya, sabi ano pa ang bisyo mo? Sabi niya, wala. Wala ka bang naalala? Wala kang bisyo? Sabi ng doktor, kawawa ka naman. Hindi mo man lang naranasan ang mga bagay-bagay dito sa sanlibutan. So ang mundo hindi masama kung ikaw ay marunong. Para bang ikaw ay naglalakbay sa loob ng kagubatan, kung alam mo kung paano mag-ingat doon sa loob ng kagubatan, makakalabas ka ng buhay. Sabihin man natin, maraming mga hayop na nakatira dyan na sabihin natin maraming ahas, o may buhaya, o ano man, may leon. Pagbalik mo, makakabalik ka kasi alam mo kung paano ang paraan pagpasok mo doon sa lugar na yon. Makakalabas ka ng ligtas. So, ganun ang sanlibutan. Dito sa sanlibutan, kung ikaw ay sumusunod sa salita ng Panginoon at ina-apply mo sa buhay mo, hindi yung alam mo lang, pero hindi mo ina-apply, makikita mo yan, hindi ka kayang dayain ng kaaway. Hindi ka mapupunta sa kasamaan. Kaya tayo napapapasok sa kasamaan dahil nadadaya tayo. Ang ano nangyari? Nakalimutan natin ang paalala sa atin ng salita ng Panginoon. Ganun lang naman yun Pag nakalimutan mo, ay, mali palang nagawa ko. Nabanggit nga yun sa akin. Napaalala na sa akin kanina yun. Nung nagbulay-bulay ako, sinabihan na ako sa verse na ganito. Pero bakit nadaya ka pa rin? Dahil ang isip mo hindi talaga nakatutok sa salita ng Panginoon. Madaya ang ating kaisipan. So, He will convince you that sins are not bad. Manipulator. Mamanipula ka. Okay lang yan. Okay lang yan. Hindi masama yan. Pwede yan. Tanggap pa rin yan.
Huwag mong alalahanin. Okay lang yan. Anong sabi ni Satan doon sa Genesis nung tinukso niya yung babae? Genesis chapter 4 and 5. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. O, tingnan mo ha. Pinangaralan na ng Panginoon yung pinagsabihan na huwag kayong kumain sa bunga ng punong kahoy na yan na nasa gitna. Pero nang sagot ni ahas, ni Satan, sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Tingnan mo. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo magiging parang Diyos. Dinagdagan pa ngayon. Ay ganyan ang tao eh. Oh, yayaman ka niyan. Kaya bitaw siya kagad. Pagdating, scam. So sabi dito, sabi niya, kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Totoo naman. Nabuksan ang kanilang kaisipan. Pero yung hindi mamamatay, physically hindi namatay, pero spiritually, patay. Kaya, ayan, papasok sa category na white lies yan. Kasi totoo, may partly totoo, partly hindi totoo. So kumbaga sa 100%, may 20% na daya. Pero, nauso ngayon yan, kahit sa mga binibili natin bigas, hinahaluan ng mura. Magaling, manipulator. Bibili ng maganda, isang sako na maganda, 2 sako na hindi maganda, pagsasamahin, ang presyo, medyo baba ng konti, panalo pa rin. So, ganun. Kaya lahat ng mga taktik na hindi nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, lahat yan ay impluensya, manipula ng kaaway na si Satan. Sabi ko nga, si Satan ay espiritu yang kahit kanino. Kung pumasok sa babae, ang anyo niya babae. Pag pumasok sa lalaki, lalaki siya. Kung baga papasok yan sa tinatawag na neuter. Diba? Sa mga pinag-aaralan nyo, sa school, neuter. Walang kasarian. Pero, kung titingnan mo talaga, he ang address sa kanya, kasi he is a person. Pero, kaya niyang pumasok sa anumang anyo ng katauhan ng tao. Kaya ganun, mabilis siya makapangdaya. Pag nandoon nga sa pagbabayang tinutukso, si Satan ay gwapo. Kasi pumapasok sa lalaki na gwapo at makapal ang bulsa. Pag naman tinukso si lalaki, si Satan ay maganda, maputi, maganda, magandang katawan. Kaya parang nakita mo na yung UFO, Unidentified Female Object. Mukhang may nakakita nga nung nakaraan. Pero ayaw ko na. Mga pumunta na naman tayo dun eh. So, sabi dito, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga nyon, ay makakaunawa kayo, kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Manipulator. So, makikita po natin na ganong mangdaya ang kaaway. Kaya, ingatan nyo yung sarili nyo. Gusto ng Panginoon, nasa safe side tayo lagi. Pero, huwag natin dalhin naman. Kasi may karapatan tayong dalhin ang sarili natin kahit saan. May authority ka, ang decision making ay nasa sayo, tingnan mo ang tama, tingnan mo ang mali. Ano bang makakabuti sa'yo na makakapagpuri sa Panginoon, di doon ka pumunta. Alam mo nang ayaw ng Diyos ng ganito sa buhay mo, alisin mo yan. Punta ka doon sa tama. Kasi sabi nga, a worship is yung araw-araw mong pamumuhay sa ibabaw ng mundo na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Hindi lang every Sunday, hindi lang every Bible study, kundi the whole cycle ng buhay mo. 24 hours a day, nakakapagbigay kaluguran ba sa Kanya yan? Yun ang nais ng Diyos sa atin. Pangalawa,
So makikita natin na ang pagsisinungaling dito ni Satan ay walang iba kundi ito, number 2, pangalawa, yan. As the father of lies, he speaks from his own nature. So kagawian na niya yan. Kasi tatay siya ng kasinungalingan, parang normal na lang sa kanya ang pagsisinungaling. Kumbaga, magaling talaga siya dyan. Kaya ang dami niyang nadideceive. Ang dami niyang namamanipula. Kaya kung makakita kayo ng ganitong tao, obserbahan niyo muna ng gusto. Kasi baka ang impluensya ni Satan nasa sa kanya. Marami siyang palusot, maraming dahilan, maraming kakainganyo ng mga sinasabi. Kaya ang lalabas, manghihinayang ka. Parang ayaw mong bitawan. O nga, ang ganda ng mga sinasabi nito eh. Ay, experiensyado yan eh. Since the creation of the world, andudo na siya. Kaya itong mga na-impluensyahan niya, ang bilis niya Kaya kung ikaw mahina-hina, ay ang hahantungan mo talaga, budol, o kaya scam. He speaks from his own nature. Nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan. So, magaling magsalita. Kaya, kung may makita kayong magaling magsalita, pero pagdating sa pamumuhay niya, hindi namang ginagawa, delikado yun. Kasi, sabi nga, ngayon, walk the talk. Ay, ang iba, double talk. Pag dalawa na ito yung sinasabi sa kabila, pagdating sa kabila, iba ang sinasabi. Naka-encounter na ba kayo niyan? Kaya magtataka ka, magagalit ka. Di ba sinabi niya kanina yon? Ay pag-confirm mo doon sa kabila, wala daw siyang sinabi. Aywan ko lang kung may sakit na aneurysm bang tawag doon? Ayaw aminin. Alzheimer ba? Ay sarili naman nakakalimutan nun. Yung minsan, pag kinonfirm mo, di ba may sinabi ka daw kay ganito eh? Hindi, wala akong sinabi. Pero kasasabi lang niya. Nakalimot ba? Tingnan nyo yung sarili nyo sa maghapon. Huwag na sa nakikita nyong tao na gano'n. Ang kailangan dito, ang importante, yung sarili natin. Na makita natin na kung tayo man ay nakakagawa ng gano'n, dapat ang gagawin natin, pantayan natin, gumawa ka na naman susumbong kita sa Panginoon. Sumbong mo ang sarili mo sa Panginoon na nagagawa mo yan. Para ngayon, tulungan ka ng Panginoon na mabago ka doon. Kasi nangyayari dyan, ang nag-i-influensya sa'yo ay si Satan. Hindi naman yung iba eh. Si Satan, dinadaya ka. Ayaw magsabi ng totoo. Kaya tuloy, kung mayroon tayong dapat na maalis, kaya sagabal sa buhay natin, hindi ngayon yung gusto mong maging masagana or malaya, hindi ka nagiging malaya kasi ayaw mong sabihin ng katotohanan. Marami na po ako nakausap niyan. Katagalan, nung tinanong ko, ay lahat pastor, binitawan ko na, maliban lang dito. Kasi alaala ko, ito sa nanay ko, hindi ko pwedeng bitawan. O, tingnan mo. Ayan yung mga pandaraya ng kaaway. Iinganyo ka, wag mong bitawan yan. At ang mga pangako, salita na pangako, ay talagang mag-iinganyo sa'yo. Ay puro naman hindi totoo yan. Yan ang gusto ni Satan. Kasi ang gusto ni Satan, may makasama siya doon sa lake of fire. Hindi naman doon si Satan ay yung napapanood natin na may tinidor na 3 lang yung tulis at humahalakak. Hindi. Pagdating doon, naghihirap din siya. Diyan pa lang pandarayan eh. Tapos ngayon, para may ka-fellowship siya doon at hindi lang siya naghihirap, mangdadamay. Kaya ang hantong natin, doon, pag hindi natin hinanap ang katotohanan, desisyon natin ang masusunod yan. Yan lagi sinasabi ko sa karamihan. Hindi tayo, kaya nating sundin yung tama, kaya natin sundin yung mali. Mayroon kang karapatan, may free will ka, may kalayaan ka. Kaya ang desisyon nasa sayo. Nakasalalay sayo ang desisyon ng pagbabago sa buhay.
Pag hindi mo gusto baguhin ang buhay mo, ganyan ka talaga hanggang sa kahuli-hulihan. Pero pag nagdi-desire ka na gusto mong mabago ang buhay mo at ayaw mo na sa ganyang kalagayan, ang Panginoon, dahil pinangako niya yan, pumunta ka sa site ng mga pangako ng Panginoon. Sundin mo. Tingnan mo, mawawala lahat yon. Pero dahil mahal na mahal mo ito, na mga pangakong wala namang katotohanan, ay nako po. Pinapasagana tayo ng Panginoon, nagpapasagana rin siya. Ang ito ngayon na identification ko dyan, pinasagana ka, wala kang takot sa Diyos, hindi ka namumuhay na may kababaang loob, ay kay Satan yun. Pinasagana ka, may takot ka sa Diyos, ando doon lahat, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Hindi naman sagabal yung pagpapayaman, yung negosyo, hindi naman sagabal yan eh. Ang sagabal dyan, yung hindi ka nababago. Tingnan mo, sabi ni Satan kay Jesus Christ, sambahin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo yung sanlibutan. O kayamanan yun. Sambahin mo lang ako, lumundag ka mula doon sa tuktok ng building na yan. Sasaluhin ka ng mga anghel. Tingnan mo ang pangako niya. Sino bang creator of all things? Di ba si Jesus? Si Satan ay created being lang yan kasi angel siya, the highest form of angels. Ngayon, nag-o-offer siya kanyang sanlibutan. Sino kaya nag-create nun? Tingnan mo kung gaano kagaling mag-sell stock. Binibinta yung hindi kanya. Marami ngayon dyan, di ba? Yung bakanting lote dyan, hindi. Bilhin mo na, mura lang yan. Pero hindi pala siyang may-ari. Marami ngayon ganyan. Sino ang nag-influence yan? Si Satan. Papagawa pa ng title yan eh. Kaya ang daming nabiktima dyan parting Antipolo at parting Bulacan eh. Eh kung hindi ka marunong, hindi mo alam ang totoo. Kaya ngayon nag-aaral ng, pag nandun kayo sa money changer, inaaral nila yung original na dollar. Pihit-pihit lang ng ganyan, kahit hindi lagyan ng scanner yan, alam nila yung original. At peke. Hindi mo sila maisahan. Pero kaya kang isahan nila. Pwedeng pagpalit mo, ay wala ngayon kaming ibalik ko na lang sa'yo, pagbalik pala sa'yo, peke na yun. So, ganun po. So tayo, tingnan natin kung sino ang totoo. Si Satan ba? Si Jesus Christ? Sa Diyos. So, dito tayo kay Jesus. Ngayon, sundan natin kung paano ang katotohanan. Yan po natin makikita. Sabi ng point A, He speaks according to His nature. Pretentious. Mapagpanggap. Sabi ng Matthew 15 verse 8, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Yun ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Parisiyo. Sabi niya, sinasabi mong mahal ako hanggang sa bibig mo lamang, pero sa puso mo hindi naman totoo yun. Sabi ng Isaiah 29:13, sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, confessing with their lips, but their heart is far from me. Sabi ni Jesus Christ. At sa bibig lamang nila akong iginagalang, subalit inilalayo nila sa akin ang kanilang puso at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. So, laganap din ito, kahit sa church, marami din. Sa salita lamang, naglilingkod. Sa puso, wala. So, ito lang ang advice ko dyan. Natin ang sarili natin. Di ba sabi sa mga matatanda, sa mga matatanda, pag matanda ka na, minomonitor mo yung mamaya magbabital sign si di ba? Di ba magmo-monitor ng blood pressure yan? O yan. Yung mga matatanda, conscious yan. Kumain lang ng lechong kagabi, kinabukasan, magbibibi na yan. Tapos titingnan, matumaas ba ang dugo ko?
Ganyan, pag tumas ang dugo, sasakit ng ulo niyan. Kahit hindi naman, tumaas. Yung ano lang. Ako kaya minsan, pag tinitingnan ko, sige, tumaas ka ng tumaas eh. Kaya ayaw ko na mag-BP eh. Nagagalit lang sa akin si Pastora eh. Ngayon, ang tanong ko, kung dito masyado tayong concern, ay bakit hindi natin obserbahan din, engage din? Ano ba ang ating, ano ba tawag niyang pang-pressure ng dugo? Yung instrument? Oh. Wala nga tang tawag tayo dyan, pangsukat lamang ng binhi at saka ano. Ngayon, ang pansukat sa atin, kung tayo'y nakakasunod sa standard ng Panginoon, yung salita niya. So sana ganon, i-monitor din natin araw-araw yung ano natin, kung totoo ba, nakakasunod tayo o hindi. Dahil kung hindi, delikado ang lagay natin. Ito, heart attack, yun talagang dagat-dagatang apoy ang kalalabasan yan eh. So dito makikita natin na i-monitor natin, wag na yung iba, ikaw na lang. Kahit ilihi mo pa yung kapatid, gagawin ko ito na hindi nila alam. Alam mo, paglabas mo yan, magtataka sa inyo yung mga tao. Bakit ganito na ito ngayon? Tahimik na. Hindi na pasaway. O biro mo, ang laki ng naging pagbabago. So ganun. Kaya sabi niya, sabi ng Panginoong Hesus, alalahanin mo si Jesus Christ, alam niya ang puso ng tao. Alam niya, nagsalita ang mga Parisiyo na parang napakaganda sa kanya, pero sabi ni Jesus Christ, sa Isaiah pa yan sinabi hanggang pumunta sa Book of Matthew. Ganon din. Na alam ko, ang mga puso nyo ay wala sa akin. Pero yung sinasabi nyo, tanggap nyo ako, pero ang katotohanan sa puso nyo, hindi naman. So yun po ang pinakamatindi dyan. Kaya sa atin, tingnan natin kung talagang walk the talk nga tayo. Kung yung pinapangako mo ay ginagawa mo. Sabi nga nung isang kasama ko sa Abu Dhabi, ako hindi nangangako pero tumutupad. Asan? Sino ang tama doon? Hindi ako nangangako pero ako'y tumutupad. Dalawang magkapatid, sabi nung panganay, sige po, tay, pupunta ako. Yung ang bunso, sabi niya, di ako sigurado eh. Pero kalaunan, sinong pumunta? Yung bunso. Sinong katanggap-tanggap sa Panginoon? Yung sumunod. Kaya, tingnan natin itong mga anggulo ng mga salita ng ating Panginoon. So, point B, he speaks from his own nature. He is arrogant in his speech, and he can mislead those in front of him. Arrogante, mayabang, ano ba, mapagmalaki. Ganyan yung mga influencer eh. Kaya lang bad influencer to, hindi yung good. Talagang pag magsalitang gagaling, di ba? Hindi nyo napansin. Kaya nilagyan ko wala na dyan. Kanina, pretentious yun. Yung pangalawa niyan, influencer niya, kaya lang bad influence. So, anong sabi ng Proverbs 16:18? Ito naman, kasi pag mayabang, palalo yan eh. Kapalaluan o arrogant. Sa English yan, arrogant. So, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak. Ganun yan eh, papabilibing ka hanggang sa kaya niya kaya kayong guluhin, pag-away-awayin. Yun yung mga magagaling ito si Satan ang galing gumamit eh. Hahanapin ngayon yung bilib na bilib sa kanya at sa ngayon ang gagamitin pang-asar sa inyo. Kaya kahit di ba napapansin natin dito, kahit sa church nangyayari yun. Bakit kamo? Kasi tayong mga nasa church na Kristiyano, hindi tayo nagbabantay. Dapat pag nakita mo na, kapatid, mukhang hindi tama yung sinasabi mo, tingnan natin sa Bible, di ba itong sinasabi? Ay matitigil siya. Pag hindi mo ngayon hinalang doon, pasok siya hanggang sa, ganun talaga yan, patay na. Ikaw na ngayon, na-influensyahan na. Ano nang kasunod doon? Sabi nga, minislead ka na, he can mislead those in front of him. Kaya kitang pabilibin. Pero, sa katotohanan, hindi naman niya ginagawa. So, sino ang author niyan? Satan pa rin. Kasi maghahasik siya ng confusion sa isip ng tao, sa puso ng tao,
para ngayon magkaroon ng division. Yan yung sinasabi ng Proverbs. Ang kapalaluwa ay humahantong sa pagkawasak, division. At ang pagmamataas na isipan ay ibabagsak. Yan naman ngayon ang gagawin sa kanya ng Panginoon. Pagdating ng takdang panahon, at gusto ka na ng Panginoon ibuking sa atin, o gusto ka na ngayon ipakita sa madla na ganyan ka, kawawa. Kaso, sabi ko nga, hindi naman yung tao talaga ang author nito. Halimbawa sa akin, kung nagawa ko yung mga bagay na yan, nagkulang ako. Kaya humantong ako sa ganyan. At sino ang babagsak? Ako pa rin. Pero kung tutusin, hindi dapat ako. Kasi mayroong influencer. Yung nag-influence sa akin. Kaya, anong warning dito? Ang warning dito, bantayan mo yung sarili mo na hindi ka madaya. Gumagamit siya kasi sabi ko nga, neuter siya espiritu siya. Walang mukha, walang anumang bagay. Magkakaroon ng mukha yan kung sumanib yan doon sa gwapo ang mukha. O, ngayon na yung gwapo na siya. Pag sumanib naman doon sa maganda, maganda ngayon siya. Pero kawawa yung tao na nagiging instrumento niya. Kasi yung identity ng tao na yun, yun ang masisira. Pero kung tutusin, ang kulang niya doon, pinayagan niyang magamit siya eh. Nagpauto ka eh. Nagpadaya ka eh. Kaya ngayon, humantong ka sa ganyan. Pero, bakit yung tao na yun, nahihimas-masan siya? Hindi ko naman talaga gustong gawin yan eh. Actually, ayaw ko talaga yan. Hindi ko maintindihan kung bakit ako humantong sa ganyan. Ayaw ko naman talaga patayin yung tao na yan eh. Nanilim lang ang aking paningin. O, di ba? So, sino ang author? Ibig sabihin, si Satan ay existing hanggang ngayon. Kaya maghanda-handa kayo dyan. Baka nasa tagiliran nyo lang sila. Tingin mo na kayo kaliwat kanan. Pero hindi yan katabi nyo ngayon, ha? Baka ang ano lang dyan, yung nag-i-impluensya. So, pangatlo, ang pangatlo, he conceals his true identity. Itinatago niya ang kanyang sariling pagkakakilanlan. So, itinatago niya yung true identity niya. Yung as Satan, sino ba si Satan? Sabi ko nga kanina, si Satan ay ginawa ng Panginoon na pinakamataas na anyo na anghel. Kasi itong anghel na ito ay mataas ang pangarap sa buhay. Gusto niyang higitan ang gumawa sa kanya. Di ba? Ganon din sa panahon natin ngayon. Kaya kung kayo mga nagdi-disciple, okay lang, sabi ng Panginoong Hesus dito sa dinidisciple niya, hindi kayo hihigit sa nagtuturo sa inyo, hanggang kapantay lang. Kasi, kanino ba, saan ba ang source ng karunungan? Ay aabot ka lang talaga doon sa level na yon. Hindi ka na pwedeng aangat pa. Maliban lang kung may another teacher ka na naman na higher, pwede yon. Pero sabi nga ni Jesus Christ sa kanya, hindi kayo matataas pa sa akin na akong nagtuturo sa inyo. Ay ito, ginawa si Satan ng Diyos para doon lang sa function niya as siya yung pinaka-in charge as musician. Pero ang music, hindi kay Satan niyang galing. Ang music talaga sa Panginoon niya nang galing. Kumbaga, binigyan lang siya ng karapatan doon na mag-perform sa paawitan para sa Panginoon. Ngayon, ang gusto niya, higitan niya. Anong sinabi dito? Sabi ko nga, una-una, he disguised as the true light. Ang 2 Corinthians chapter 11, verse 14 and 15. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag, disguising like an angel of the light. Sa 15, kaya hindi katakataka
na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuwiran. So imagine si Satanas ay nagpapanggap, so yung mga na-deceive niya ay magpapanggap din. Kumbaga, ang na-disciple ni Satan, ganun din ang behavior, ganun din ang attitude. Kaya pag nakita natin, ba't ganun ang attitude ko? Mukhang si Satan nag-disciple sa akin. Teka, hindi ito po pwede. Kailangan dito ako sa Panginoon magpa-disciple. So pag ganyan, ay delikado tayo. Kaya hindi katakataka ng kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuwiran. Nagpapanggap din sila na sila ay disciple ni Jesus Christ, pero hindi naman pala. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Kaya sabi ni Jesus Christ sa mga naniniwala sa Kanya, pakinggan nyo ang sinasabi nila. Pakinggan daw ang sinasabi ng Pariseo, pero huwag nyong tutularan ang kanilang mga ginagawa. So ibig sabihin, may question si Jesus Christ doon, na kapag ang ginagawa nila ay iba na, lihis na sa napapaloob na kalooban ng Panginoong Jesus, delikado yan. Dapat matalas ka dyan. Kasi kung hindi, sunod ikaw ang mabibiktima. Kaya yung mga dadaan-daan dyan sa pinto nyo at kakatok, Lord, sino ba ito? Baka mamaya, mabudol ka, delikado. Yung pala, may iba dyan, syempre pag pupunta yan dyan, aalamin lahat ang background mo, kaya bilib na bilib ka. Kilala ko yan. Doon nga nanggaling yan. Hanggang sa pagpasok mo, hold up. Mga ganyan. So, pangalawa, he deceives many to become his follower. Yun nga sa 15. Ito po ay makikita natin na pag na-deceive ka na niya, ang mangyayari sa iyo ay tiwalang-tiwala ka na, gustong-gusto mo na yung mga pinapagawa niya sa iyo. 'Di ba? Sabihin na lang natin, sa umpisa, hindi ka pa naghihitit ng shabu, masama. Talagang gumaganong ka pa. Pero nang kalaunan ka na, nakadalawang hitit ka, ay parang masarap na. Hanggang sa bandang huli, na-deceive ka na, ayaw mo nang bitawan. Ikaw naman ngayon ang disciple ka na eh. Ikaw naman ngayon mag-o-offer doon sa iba. Ngayon, baliktarin natin. Pag sa Panginoon, una, ayaw mo rin mag-attend. Pangalawa, parang okay naman ang gawain dyan Pangatlo, talagang hindi mo na mapigilan. Anong kasunod dyan? Ibahagi mo naman dun sa iba. Para maranasan din nila yung naranasan mo. Na dati ka ay mahirap ang kalagayan, pero nung bandang huli, masaya ka na kasi natagpuan mo yung makatotohanan. At ikaw mismo ang nakatuklas. So pag ikaw ang nakatuklas, nakita mo ang mabuti, at alam mo naman ang masama, praise God. Dahil isa ka sa binigyan ng Panginoon ng napakalawak na pangunawa, kaya naunawaan mo yung kanyang kalooban. Hindi ka, kasi minsan, gustong-gusto natin, pero sa kabila ng isip natin, pinipigilan tayo. Bakit tayo pinipigilan? Ayaw ni Satan. Wala na siya kasing makakasama Di ba ang tao, pag yung barkada mo, kinuha sa iyo yung barkada mo, nagagalit ka, anong gagawin mo? Gagawa ka ng paraan para wag siyang mawala sa iyo. So si Satan ganun. Mawawala ka na kay Satan, napupunta ka na sa kay Jesus. Ang nangyayari, humahabol si Satan. Minsan pa nga yan, niyayakap ka, huwag kang pumunta doon, dito ka. Di ba? Magkaibigan tayo. Ganon. So ano ngayon ang dapat nating gawin? Hingin natin, alam ko naman lahat na tao gusto mapunta sa langit. Kaya lang nahihirapan ang tao sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ngayon anong gagawin natin dyan? Hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Nabigyan tayo ng lakas na maiwasan natin yung mga magpapasama, magbibigay sa atin ng kahinaan o sagabal para hindi tayo makalapit sa Panginoon. So, sa i-conclude ko dito sa message na ito, yung una, sabi ko nga, he does not stand in the truth. Pangalawa, he speaks from his own nature.
Pangatlo, He conceals His true identity. So ang conclusion ko matatagpuan sa James 1:16, 17 hanggang 18. Ito ang conclusion ko. Sabi sa James verse 16 hanggang 18, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob na ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagya mang dilim dahil sa pagbabago. So yung totoo, makita mong maliwanag. Kumbaga wala yang, kaya lang naman dumidilim, natatakpan ng ulap, di ba? Sabihin natin, sample natin ng araw. Bakit lumililim? Ba't dumidilim dito sa baba? Kasi may nagtatakip doon sa araw. Pero kung walang takip ang araw, ang intensity ng init niyan ay hindi nagbabago. So ganito rin ang binanggit ng James. Huwag kayong padaya. Kasi pag nadadaya tayo, nagbabago ang pananaw natin. Hindi na natin nakikita ang katotohanan. Nakikita na natin yung pandaraya ng kaaway. So huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob na ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagya mang dilim dahil sa pagbabago. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahing higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. So, makita natin na dito sa salita ng Panginoon, ito ang pinakasusi kung paano natin makikilala ng gusto ang ating Diyos at ang ating sarili. Kaya dapat magpakayaman tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang ating sword laban sa mga kasinungalingan at pakana ng dyablo upang tayo ay sirain. So, ang ginagawa ng kaaway, sirain ka talaga. Sirain ang buhay mo, sirain yung karapatan mo, lahat. Hindi ka gagawing mabuti sa kapaligiran mo. Sinira na ang pagkatao mo. Ganon ang kaaway. Ngayon ano ang kailangan? Ang Panginoon naman, kaya kanyang baguhin. Kaya lang, surrender mo ang sarili mo sa Kanya. At kung anong mga pangaral ng salita na nanggagaling sa Kanya, huwag natin yung, teka, yung salita na yan, ako na naman atang pinagsasabihan niya na. Ay, ang dami nyo dito eh. Kung halimbawa ako, pinatawag kita mag-isa at pinagsabihan kita, ikaw lang talagang sinasabihan ko niyan. Pero kung dito, sa kongregasyon, para sa lahat yon. Yung po ang unawain natin. Lahat yan na nabibitawan dito ay para sa lahat yan. Ngayon, ang obligasyon natin, kung paano natin intindihin, unawain, at kung yan naman ay maganda para sa atin, gawin natin. Pero kung ayaw mo na magbago, ay problema mo yan. Kasi ito, isang salita, depende yan sa atin, sa tao. Kung gusto mo maging matuwid at gusto mong makasunod sa kalooban ng Diyos, umpisahan mo nang gawin. Pero kung ayaw mo pa rin, mag-antay ka pa rin hanggang sa pinalo-palo ka na ng todo, ay doon, ikaw din naman ang sa-sacrifice yan eh. Tinuturuan tayo ng Panginoon para makalaya tayo sa mga kinakaharap natin pagsubok, kung ano man yan. Binibigyan tayo ng karunungan, kaalaman, kung paano natin naman malagpasan yung mga bagay na yan. Ganun lang po. Dahil lahat tayo ay haharap sa Diyos at ang final judgment is God. Hindi yung nagsasalita, hindi ako na nagsasalita dito. Ako nagpapaalala lang as guidance sa ninanais ng Panginoon sa atin. Pero pagdating doon sa judgment, pati ako, kaharap, kung ako man ay hindi sumunod dito, tapos ang buhay ko. Pero ayaw ko maging barkada si Satan, yun lang ang masasabi ko. Sige po, tayong lahat at tayo manalangin. Lord, salamat po sa iyong mga salita ngayong umaga. Kami po'y muling inaangkin ang katagumpayan mo
na siyang maghari sa aming mga buhay. Nakikita mo ang puso kaisipan ng bawat isa. Lord, ikaw po ang nakakaalam sa kondisyon ng aming mga buhay, ng aming kalagayan. Ang kahilingan lang po namin, anuman ang pinaka-the best na gusto mo para sa buhay namin, tulungan mo kami magampanan namin ang mga bagay na ito. Kaya Ama, salamat. Binabalik namin ang paborik tagumpayan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.